Kabanata 531 hanggang 540. Isang buong suntok. 0531. Sa sandaling matalo si Yefan dito ngayon, ang kanilang mga puso ay madudurog, ang kanilang mga pangarap ay madudurog, at ang kanilang mga paniniwala ay maaaring bumagsak kasama nila. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Yefan sa mga sulok ng kanilang mga bibig, na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Pagkatapos, iniunat ni Yefan ang isang kamay at ikinawit ang kanyang daliri kay Gonzales. Upang makitungo sa iyo, hindi mo kailangan ng anumang tunay na enerhiya sa lahat. Ang mga salita ni Yefan ay nagdulot ng kaguluhan sa libu-libong mga manunood sa eksena. Totoo o mali? Hindi kailangan ni Lucifer ng nakakainis na enerhiya. Maaaring balak niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang laman para labanan ang katawan ng bakal. Magiging ganito rin ba? Hindi, masyadong mayabang. Hindi ako naniniwala na ang ganoong tao, kahit na isang maalamat na powerhouse, ay hindi magiging napaka-pervert, tama. Hindi minamaliit ni Lord Lucifer ang kaaway, sa ngayon, may malaking mangyayari. Ang 10,000 tao sa pinangyarihan ay maingay na. Si Su Qingzhou sa kinatatayuan ay pawis na pawis, habang si Helena sa gilid ay medyo masaya, dahil hindi kailangang magalit si Yefan. Nahulaan nila noon na nawala si Yefan sa kanyang cultivation, na malamang natutuo. Magkagayunman, ang mga mapanlate na salita na ito ay nagpasiklab sa mga mata ni Gonzales, at pakiramdam niya ay seryoso siyang minamaliit. Natawa sa galit si Gonzales, haha. I don't think you don't need infuriating, but you are a waste. Wala ka namang infuriating, right? Ikaw, isang maalamat na powerhouse na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili, ay hindi kwalipikadong maupo dito matagal na ang nakalipas. Mahina. Nandito ako para ilantad ang mapagkunwari mong mukha ngayon. Ang siyam na maalamat na powerhouse na naroroon, maliban kina Xiao Ziner at Zhuge Tianming, lahat ay tila nagtataka kay Yefan, na para bang iniisip nila ang mga plano ni Yefan. Paano ba naman, huwag mong labanan si Gonzales ng may galit. Tungkol sa kakulangan ng nakakagalit na enerhiya ni Yefan, hindi sila partikular na nag-aalala, dahil sa kanilang kaharian, alam na nila na sa maraming konsepto ng martial arts, hindi kailangan ang nakakagalit na chi. Si Yefan ay hindi natinag, nakatayo doon ng mahinahon, at walang ekspresyon na sinabi, bigyan ka muna ng pagkakataong kumilos. Humph! Nagpapakatanga ka pa ba dito? Nakaramdam na naman ng panghahamak, galit na si Gonzales. Ang nakagagalit na pamimilit na ito ay kumalat, na naging dahilan upang maramdaman ng ilan sa mga non-Marty A-list na delegasyon na nasa ibaba ng entablado ang kanilang mga puso na inapi. Ilang maalamat na powerhouses din ang tumingin kay Gonzales ng may paghanga. Itong Gonzales na ito ay talagang may kakayahan, sabi ni Ghost Captain Oleg na nakangisi. Paglilinang, mahina, maikling komento ni Holy Dragon Knight Orlando, na hindi pa nagsasalita. Sinabi ni Michael, mga kabalyero ng Orlando, kumpara sa iyo, ilang tao ang hindi mahina. Ang Gonzales na ito ay nagdurusa sa edad. Kung siya ay 10 taong mas bata, ang kanyang paglilinang ay maayos. I heard people say na kahapon, si Miss Xiao ay may simpleng away kay Gonzales. Miss Xiao, ano sa tingin mo ang lakas niya? Tanong ni Zhuge Tianming. Sinabi ni Xiao Ziner ng masama, ikaw na maasim na scholar, ikaw ang amo ng mga mata ng langit, hindi mo ba alam kung gaano kalaki si Gonzales? Niyugyug ni Zhuge Tianming ang kanyang fan na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Humajijek si Sylvia at sinabing, malakas ba o mahina ang Power Warrior na ito? Dapat mong tanungin ang presidente ng ating Power User Association, Mr. Ayer, ano ang tingin mo kay Gonzales? Ang bibig ni El sa ilalim ng talukbong, pagkatapos gumalaw ng bahagya, sinabi niya sa paos na boses, hindi ako nang huhusga ng iba. Haha, gaya ng inaasahan kay President El, mas mataas pa rin ang personal cultivation mo kaysa sa iyo, masayang sabi ni Oleg. Isang grupo ng mga maalamat na powerhouse ang napaka-relax, nag-uusap at nagtatawanan. Sila ay ganap na hindi naapektuhan ng nakakagalit na enerhiya ni Gonzales sa entablado. Nanood sila ng may interes, at inaabangan kung paano tutugon si Yefan. Sa oras na ito, inipon na ni Gonzales ang lahat ng lakas ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas sa rurok. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at marahas na tinapakan ang isang paa, nagsaboy ng maraming bato. Kaagad, ang katawan ng bakal ay parang solidong bakal na missile, marahas na sumugod kay Yefan. Ang bilis na ito, kasama ang pagkawalang galaw na ito, ay nawasak na ang mga patay, at ang malakas na hanging dala nito ay nakakasakit sa mukha ng mga tao. Sa mata ng 10,000 tao, hindi man lang mabagal ang laki ni Gonzales, at sa tuwing aapakan niya ito, may matinding pagkabigla. Sa ilang sandali, ito ay tulad ng ilang mahinang pagsabog ng kulog, at si Gonzales ay sumugod sa mga mata ni Yefan. Salkal na suntok. Ang suntok ng kamao ni Gonzales, na parang pambubugbog, sa sobrang lakas na tila binasag ang buong katawan ni Yefan sa laman. Boss!
Sigaw ni na Azazel at Asmodeus sa audience, na sana ay umakyat sila at tulungan si Yefan na harangan ng kamao. Ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, ang mukha ni Yefan ay kalmado, hindi nagmamadali, at nagtaas ng kamay. Sa sandaling sumuntok siya ng isang kamao, karamihan sa 10,000 tao sa eksena ay hindi makita kung ano ang nangyari. Ano ba kasi mas mabilis at pabilis ng pabilis ang suntok ni Gonzales? 10,000 tao, halos pigil ang hininga, gustong makita kung gaano kadurog ng lupa ang buong suntok ng higanteng bakal. Kahit na maraming mga tao, na nakadarama ng kapangyarihan ng kamao na ito mula sa malayo, ipinikit ang kanilang mga mata ng hindi malay, hindi nangangahas na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, sa susunod na ilang segundo, 10,000 tao ang nagulat sa nangyari sa entablado. Boom! Isa sa mga kaliwang kamay ni Yefan, hindi ko alam kung kailan, nakataas na doon, nakabuka ang isang palad, para lang siluhin ang kamao ni Gonzales na kasing laki ng sandbag. Sa sandaling mahawakan niya ang kamao, biglang bumagsak ang bato kung saan nakatayo si Yefan gamit ang kanyang mga paa. Sina Yefan at Gonzales ay parehong nahulog sa isang lumubog na lugar sa pagbagsak ng entablado. Nakatayo doon si Yefan, hindi gumagalaw, hinayaan ang isang malaking hukay na lumubog sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na ang steel frame structure ng stage ay nawasak, at si Yefan ay hindi nagpakita ng senyales ng paggalaw. Hindi kinaya ng mga bato at steel bar ang kamao mula sa ulo ni Gonzales, at nabasag ng shockwave ang nakapalibot na mga bato. Ngunit ito ay isang napakalakas na suntok ng bakal na natigilan. Nahuli ito ni Yefan gamit ang isang kamay. Ang braso ni Yefan, sa harap ng makapal na bakal na braso ni Gonzales, ay humigit kumulang 1/4 lamang ng kapal, na ginagawang napakalakas ng contrast na halos lahat ng mga manunood ay natulala. Mula sa simula hanggang sa wakas, nang walang anumang nakakainis na enerhiya, isang simpleng pag-abot ng kanyang kamay ang hamarang sa buong suntok ni Gonzales. Nang mawala ang usok, tumingin si Gonzales sa kanyang harapan, walang ekspresyon, habang malamig na nakatingin sa kanyang Yefan, nakaramdam si Gonzales ng panginginig, diretso sa kanyang noo. Kabanata 0532 Isang punch. 0532. Ito, paano ito posible? Galit na binuksan ni Gonzales ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lupit ng realidad, ang pagkadismaya, at ang pagkabigla na dala nito sa kanya ay nagpamanhid na ng kanyang anit at ang kanyang ulo ay nablangko. Ang mga maalamat na powerhouse sa entablado, ang ilan ay dulang, ang ilan ay nagdududa, at ang ilan ay nag-iisip. Sa ilalim ng entablado, lahat sina Azazel, Asmodeus, at Wu Yeshu ay natigilan, nakabuka ang kanilang mga bibig, puno ng hindi makapaniwala. Akala nila noong una ay magkakaroon ng trahedya sa entablado, ngunit nahuli sila ng katotohanan at halos mapaiyak sa tuwa. Inakala ni Mammon, Belial, Leviathan, at iba pa, na si Yefan ay ayos lang, ngunit hindi nila inaasahan na matatanggap ito ni Yefan ng ganoon kadali, na nagpapalakas ng moral, kaya lahat sila ay tuwang-tuwa. Kasama ang mga miyembro ng Bahamut, Buffalo, at si Devil sa likuran nila, lahat sila ay nasasabik at sumigaw ng galit na galit, Divine Wrath. Ang prinsipe ng impyerno. Ang lahat ng mga miyembro ng paksayo ng impyerno ay nag-aapoy sa apoy ng mga panatikong paniniwala, at lahat ay nasasabik na may matinding pagmamalaki, na ginagawa silang lasing. Ibig sabihin, makalipas ang mahigit 10 segundo, nagising ang iba pang audience member sa audience at na-realize ang nangyari. Ang lahat ng mga pagdududa at hula mula sa dati ay nawala na ngayon. Mahigit 30,000 katao ang nasa eksena, pagkatapos ng malaking pagkabigla, nagsimulang pumalakpak ng malakas, pinalakpakan ng malakas ang pangalan ni Yefan. Oh my God! Hindi ito tao. Paano niya nagawa ito? Tulad ng inaasahan sa isang maalamat na powerhouse. Ang lakas ng hari ng impyerno ay lampas lamang sa ating imahinasyon. Ako. Ang aking mga binti ay mahina. Gusto kong lumuhod. Ito ay masyadong malakas. Ang isang alamat ay isang alamat, si Gonzales ay masyadong malambing, si Lord Lucifer ay dapat na masyadong tamad upang bigyang pansin siya noon pa. Kung hindi, siya ay sumabog. Oo, masyadong malaki ang agwat, kahit nakakagalit ay walang silbi. Ang katawan ay maaaring saluhin ng kamao na ito, paano ito lalaban? Ang hindi mabilang na mga talakayan na ito, na nahulog sa mga tainga ng Metal Frenzy, ay natural na ang pinaka-nakakasakit ng damdamin. Naramdaman ni Helena at ng iba pang mga Metal Frenzy ang lahat ng mga sarkastikong ekspresyon sa kanilang paligid, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang pangit. Nang makita ang lahat ng ito, naramdaman ni Su Qingzhou ang kanyang kaluluwa na nanginginig saglit, iniisip na ang lalaki sa entablado na hinahangaan ng libu-libong tao ay naging asawa niya. Ang puso ni Su Qingzhou ay napuno ng hindi maipaliwanag na damdamin. May kagalakan, pagmamalaki, at kasiyahan, ngunit mayroon ding pagkawala, pag-aalala, panghihinayang, at iba pa. Lahat ng uri ng emosyon. Sa sandaling ito, isang matigas at nagyayalong bagay ang dumampi sa baywang ni Su Qingzhou.
Lumingon si Su Qingzhou at nalaman na si Helena iyon, na kinuha na ang punyal at tahimik na iniunat ito. Miss Su, mula ngayon, mas mabuting huwag ka nang magsapalaran. Si Helena ay mukhang malamig at solemn na. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang labi, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, hindi ka mananalo. Hindi naman ganoon, ikaw ang babaeng pinili niyang pakasalan. Sabi ni Helena. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at tiningnan siya ng malamig at matatag, ngunit, siya rin ang lalaking pinili ko. Naningkit ang mga mata ni Helena, at nagtatakang tumingin sa babae, komplikado ang kutis, at tumahimik. Sa gitna ng venue, may magulo na stage. Hindi na napigilan ni Gonzales, nanginginig ang kanyang mga braso, at napalunok siya sa kanyang lalamunan. Kung hindi lang naging metal ang mukha niya, wala na siyang dugo. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Nagtatatalo ng mga ngipin ni Gonzales. Ayaw sumagot ni Ye Fan, at mahinang sinabi, tapos na ang iyong paglipat. Ngayon, akin na. Bago siya matapos magsalita, bago pa makapag-react si Gonzales, nakagawa na si Ye Fan. Gamit ang kanang kamay ni Ye Fan, naikuyom niya ang isang kamao, sumandal sa kanyang katawan, isinandal ang kanyang braso sa likod, at muling itinulak ito pasulong. Ang mga kalamnan ng buong katawan, na may ritmo ng katawan ni Ye Fan, ay sunod-sunod na mga kalamnan, na nagbibigay ng patuloy na pagpapalakas ng lakas. Halos lahat ng mga funksyon ng katawan ni Ye Fan ay pinakilos, at sila ay nakipagtulungan ng palihim, nang walang anumang labis na basura. Nang ang kapangyarihan ay nagsalubong sa kamao ni Ye Fan, mahirap tansyahin ang kapangyarihan nito. Sa mataas na plataporma, ang banal na dragon na kabalyero na si Orlando, ang dugong prinsipe na si Sebastian, ang nagliliyab na anghel na si Michael, at iba pa. Lahat ay nagpahayag ng kamangha-manghang mga tunog. Obviously, nakikita pa rin nila ang subtlety ng galaw ni Ye Fan. Gayunpaman, sa mata ng karamihan sa mga manunood, ang kamao ni Ye Fan ay napakasimple, at sinuntok lang niya ito pasulong. Hindi makareact si Gonzales, damapo na ang kamao sa kanyang tiyan. Sa sandaling hinawakan niya ito, hindi gaanong naramdaman ni Gonzales, ngunit nang dumaan ang kapangyarihan mula sa kamao ni Ye Fan, parang nasa ulo niya. Ito ay pinakawala na parang pagsabog ng bulkan, at tuluyang natulala si Gonzales. Bang! Sa isang pagsabog, ang bakal na katawan ni Gonzales na higit sa 2 metro ang taas, tulad ng isang bala ng bakal, ay talagang bumangon sa lupa, parang baseball na tinamaan na lumilipad, long throws and arc high. Malinaw, ang figure ni Ye Fan ay 2 o 3 mas maliit kaysa sa kanya, ngunit ang kamao ni Ye Fan ay natigilan sa kanya. Mahigit 30,000 katao sa audience ang nanood habang si Gonzales ay pinalo ng mataas at pagkatapos ay tulala sa lupa. Pinasabog muli ng mga tandang ang buong venue. Nakita mo ba? Isang kamao. Isang kamao ang nagpatumba sa higanteng bakal na lumilipad. Ang mga miyembro ng paksayo ng impyerno ay umabot din sa bagong taas ng kagalakan, pumalakpak ang kanilang mga kamay at sumisigaw ng tuwang-tuwa. Ang lakas ng boss. Ang momentum na ito ay katulad ng dati. Excited na tumawa si Mammon at ang iba pa. Natigilan sina Azazel, Asmodeus, at Wu Yeshu. Boss. Hindi nawala si boss sa kanyang cultivation. Nagtataka si Asmodeus. Tumaas ang kilay ni Leviathan sa tabi niya, yung sloppy ghost niya, hindi mo ba alam? Sinira na ng boss ang internal skills niya, at nagsasanay na siya ng sarili niyang kung fu. Ano? And this it's. Natigilan silang tatlo at walang imek. Kuya. Bakit ganito? Magsinungaling ka sa amin. Nagalit at masaya si Wu Yeshu, hindi alam kung iiyak o tatawa. Hindi nakaimik sina Azazel at Asmodeus. Sa pagtingin sa kanilang mga nasugatan na mga kamay at dibdib, sila ay umiling at mapait na bamantong hininga. Pinatay talaga sila ni Ye Fan. Kasabay nito, si Gonzales, na malakas na bumagsak sa lupa, ay nabasag ang isa pang bahagi ng entablado at bumagsak. Ang kanyang tiyan, ang lahat ng metal na tiyan, ay ganap na napinsala, at isang malalim na suntok ay natusok. Print. Nanginginig ang buong katawan ni Gonzales, nagpupumilit na bumangon, ngunit hindi niya napigilan, at lumuwa siya ng isang subaw ng dugo. Ang kanyang metalisasyon ay hindi ganap na metal, at ang ilang mga organo ay hindi pa rin maaaring gawing metal, kaya kung siya ay malubhang nasugatan, maaari rin siyang magsuka ng dugo at mamatay. Sa oras na ito, si Ye Fan ay nakalabas na sa hukay, nakatingin kay Gonzales na nabugbog sa malayo sa layong 30 hanggang 40 metro, dahan-dahan siyang naglakad at sinabing, kanina lang ang suntok na ito. Para kay Azazel, ang susunod na suntok, si Asmodeus ang magbabayad sa iyo. Kabanata 0533 Higanti. 0533. Pinagmasdan ni Gonzales si Ye Fan na papalapit, sa wakas ay napagtanto niya ang kabigatan ng problema, na may dugo sa kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw. Sinadya mong magpanggap noon. Napakakasalanan mo. Mahinang sinabi ni Ye Fan, bagay sa akin kung magpapanggap ako o hindi, huwag mo akong abalahin, natural na walang mangyayari ngayon. Napabuntong hininga si Gonzales, na may masamang tingin sa kanyang mga mata, at ngumiti ng masama. Lucifer, maaari mo ring tingnan ang F-section ng North Stand.
Sumimangot si Yefan, huminto, at tumingin sa lugar na binanggit ni Gonzales. Sa isang sulyap lang, nakita ni Yefan si Su Qingzhou na nakasuot ng metallic frenzy uniform. Nakita rin ng matangkad na mga mata ni Su Qingzhou si Yefan. Nagkatinginan ang dalawa mula sa malayo, si Yefan ay natigilan, habang si Su Qingzhou ay kinuyam ang kanyang pink na kamao dahil sa kaba. Hindi narinig ni Yefan ang ingay sa paligid niya at ang sigaw ng 10,000 tao. Parang ang buong mundo ang naiwan na tanging ang sarili lang ang nasa gitna ng field, at si Yiren sa kinatatayuan. Napakaraming masalimuot na pag-iisip, na pumapasok sa isip ni Yefan, hindi naisip ni Yefan na alam ni Su Qingzhou ang kanyang pagkakakilanlan, at ito ay mangyayari sa Legend Summit. Hindi alam ni Yefan kung ang gayong pagkakakilanlan ay magdudulot ng labis na epekto kay Su Qingzhou, at mayroong libu-libong emosyon sa kanyang puso na nais niyang ipahayag. Ngunit sa sandaling ito, siya ay higit na isang pagsabog ng galit, na sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin muli si Yefan kay Gonzales, ang kanyang mukha ay naging malungkot, ang kanyang mga mata ay parang isang halimaw na lumalamon ng mga tao, at sinabi niya sa mahinang boses, naglakas loob ka bang kidnapin ang aking asawa? Sa wakas ay alam na ni Yefan ang sinabi ni Zhuge Tianming. Ano ang katalinuhan? Ang moldita na scholar na ito ay talagang nagtatago ng gayong impormasyon nang walang sinasabi. Nang hindi sinasadya, galit na tumingin pabalik si Yefan kay Zhuge Tianming, na maaliwalas na tumingin sa kanyang mukha. Ngumuso si Gonzales at itinanggi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, hinayaan ko lang, sinusuportahan ako ng mga nasasakupan ko, at buong lakas akong lalaban para sa karangalan ng Metal Frenzy. Siyempre hindi niya kaya. Aminin na siya ang babaeng dumukot sa kanyang kalaban, kung hindi, kahit manalo siya, wala siyang mukha na maupo sa upuan ng isang maalamat na powerhouse. Gayunpaman, ang ilan sa mga taong naruroon ay maingat na nagmamasid, at nang makita nila ang mga pagbabago sa ekspresyon at aura ni Yefan, napagtanto nila na may mali. Para sa mga maalamat na powerhouse na iyon, kahit na sa napakaingay na kapaligiran, naririnig pa rin nila ang sinasabi ni Yefan. Talagang inagaw ng Gonzales na ito ang asawa ni Lucifer. Zhuge Tianming, alam mong napakawalang saysay na sabihin ito, nakasimangot si Oleg. Ngumiti si Zhuge Tianming, ang aming impormasyon ay hindi ibinibigay ng walang kabuluhan, ito ay isang panuntunan. Oh, may asawa na talaga si Lucifer. Kumikislap ang magagandang mata ni Sylvia. Napasulyap si Xiao Ziner sa kinatatayuan na nakita ni Yefan, ang kanyang mga mata ng Phoenix ay nagyelo, asawa niya ito. Ang malaking Gundam na ito ay talagang kasuklam-suklam. Sa puntong ito, kapag natalo si Gonzales, masisira ito. Hindi niya dapat kayanin ang kabiguan, Michael sighed. Dahil ito ang kaso, hindi mo dapat hamanin si Lucifer, si Sebastian ay bumantong hininga, nakakalungkot talaga, kahit na manalo ka, hindi ka mananalo. Hoy, matandang paniki, wala ka bang magandang relasyon sa impyerno sa madilim na konseho, hindi mo ba tinutulungan si Lucifer na iligtas ang kanyang asawa? Tanong ni Oleg. Ngumiti si Sebastian, bagamat may intersection kami, hindi namin mapag-usapan ang tungkol sa pagkakaibigan. Isa pa, laro ito sa pagitan nila, at walang pakinabang na makialam kami. At saka, kasuklam-suklam man ang paraan ng pagkidnap, diskarte din yan, hindi nagsasawa ang mga sundalo sa daye, ganyan dapat. Ang mga maalamat na powerhouse ay walang mga kahinaan, kung hindi ay hindi magkakaroon ng napakaraming mga nahulog na alamat. Kayong lahat, ako ay nakaupo dito mula noong unang summit, at nakita ko ang napakaraming matandang kaibigan na umalis. Kapag bukas na ang summit, makikita pa rin kita. Si Sebastian, bilang powerhouse na pinakamatagal nang nakaupo sa maalamat na trono, ay nagsabi ng mga salitang ito, ngunit ang iba ay walang paraan para pabulaanan siya. Oo, ang labanan ng buhay at kamatayan, pagkidnap at pangangikil ay lahat ng paraan. Kung si Yefan ay hindi makakapasa sa pagsusulit na ito ng mag-isa, hindi siya maaaring magreklamo tungkol sa sinuman. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga maalamat na powerhouse na naruroon ay natahimik, at inaabangan nila kung paano ito haharapin ni Yefan. Narinig din ni Azazel at ng iba pa sa audience ang mga salita ni Yefan, at lahat sila ay nagalit. Damn it! Isang grupo ng mga bastard mula sa Metal Frenzy. How dare you tie up our sister-in-law? Nagkamali ako, dapat nagpadala ako ng isang tao upang protektahan ang aking hipag, sinisisi ni Asmodeus ang kanyang sarili. Ang mga babae sa harap ng amo ay puro laruan, at biglang nagkaroon ng hipag, at lahat ay walang karanasan, hoy! Maling kalkula, sabi ni Leviathan. Nag-aalalang sinabi ni Belial, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi dapat nakatali ang amo, talagang natalo siya nitong Gonzales. Isara mo nga ang bibig mo. Bilasan mo at humanap ka ng paraan para iligtas ang hipag. Saway ng pinto. Ako, anong magagawa ko? Nakaramdam ng hinanakit si Beryl. Sinabi ni Wu Yeshuang, Guro, bakit hindi ako pumunta at magligtas? Hindi. Sumimangot si Asmodeus, si Helena ang nagbabantay sa hipag, at ang kanyang lakas ay malamang na kumitil sa buhay ng hipag sa isang iglap. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos, kung hindi, magkakaroon ng hindi maibabalik na kahihinatnan, at hindi natin maipaliwanag sa amo. Kung gayon,
Ano ang dapat nating gawin ngayon, kapatid? Namula ang mga mata ni Wuyesho, sa takot na si Yefan ay makaladkad pababa ng pangyayaring ito. Kasabay nito, gamaan ang loob ni Gonzales sa entablado nang makita niyang hindi na kumibo pa si Yefan. Tumayo siya ng nanginginig, samuka ng dugo, at sinabing, Lucifer, dahil gusto mong makita ang aking tunay na lakas ng taos-puso, kung gayon ay malugod akong tinatanggap, ipapakita ko sa iyo ngayon kung bakit ako tinawag na para sa higant. Pagkatapos magsalita, ibinuko ni Gonzales ang kanyang mga braso, huminga, at pagkatapos ng ilang beses, umungal siya. Sa kanyang pagsigaw, ramdam na ramdam ng buong venue ang pag-vibrate ng eardrum. Kaagad pagkatapos, ang buong mataas na platform ay nagsimulang manginig, na parang isang lindol. Hlang! Hlang! Nagsimulang bumagsak ang malalaking bloke ng mga bato, at nagsimulang gumuho ang mataas na plataporma. Ilang maalamat din na powerhouse sa entablado ang tumayo mula sa kanilang mga upuan, nakasimangot habang pinagmamasdan ng gumuhong eksena na patuloy na lumalapit sa kanila. Anong nangyayari? Bakit bumagsak ang mataas na platform? Laking gulat ng mga nanunood sa venue. Ito ang steel bracket sa ibaba. Naabsorb ni Gonzales ang mga elemento ng metal sa steel bracket. Kaya ang mga bracket na iyon ay mayroon na lamang carbon elements na natitira, at hindi nila kayang tiisin ang bigat ng mga bato. Agad itong sinuri ng ilang taong nakakaalam. Sa katawan ni Gonzales, ang iba't ibang elemento ng metal ay nagsimulang mag-ipon sa mga sapa na bumubuhos sa kanyang tiyan. Mabilis ding gumaling ang kanyang tiyan, at hindi nagtagal ay bumalik ito sa perpektong hitsura. Kabanata 0534 galing. 0534. Hindi lang iyon, patuloy na gumamit ng metal si Gonzales para protektahan ang kanyang katawan habang inaayos ang kanyang katawan. Ang mga elemento ng metal ay patuloy na binabalot ng patong-patong, na ginagawang ang kanyang katawan ay patuloy na nagiging mas matipuno at marilag. Matapos masipsip ni Gonzales ang malaking halaga ng metal sa buong mataas na plataporma, ang mataas na plataporma ay naparalisa sa isang malaking lugar, at maging ang mga ginintoang upuan ng natitirang siyam na alamat ay bumagsak. Gayunpaman, tila hindi nilayo ni Gonzales na sumipsip ng mga elemento sa gintong upuan, upang hindi mapuko ang iba pang maalamat na powerhouse. Si Rao, ang mga bracket sa ilalim ng mataas na plataporma at ang mga elementong metal na ibinigay ay gumawa kay Gonzales mula sa isang lalaki na higit sa 2 metro ang taas hanggang sa isang behemoth na may taas na 5 metro. Si Gonzales ay parang nakaupo sa isang mekanikal na baluti, at ang metal na nakabalot sa kanyang katawan ay hindi maisip na makapal. Bagamat hindi niya naabsorb ang lahat ng elementong metal, ang naabsorb niya ay ilang matigas na metal. Ginagawa nitong mas malakas ang bagong steel giant body na ito kaysa sa dating steel body. Mula sa simula hanggang sa wakas, nanatiling hindi gumagalaw si Yefan, tahimik na nakatayo sa harap ni Gonzales sa hindi kalayuan, ang kanyang malamig na mga mata ay tahimik na nanunood. Si Gonzales ay patuloy na sumisipsip ng mga elemento ng metal, at wala siyang intensyon na hadlangan ito. Bumangon ang siyam na maalamat na powerhouse at tumalon sa ilalim ng mataas na platform, pinapanood ang malaking Iron Man sa gitna, na lahat ay medyo nagulat. Sok, itong si Gonzales ay medyo may pinto. Hindi madaling makipaglaban sa pagkakataong ito. Napakatigas ng shell. Sabi ni Oleg habang hinahaplos ang kanyang balbas. Kung ang ganoong katawan ay maaaring mapanatili ang bilis at reaksyon ngayon, kung gayon ang Gonzales na ito ay talagang makapangyarihan, sabi ni Michael. Ito ay dapat na posible, kung hindi, ito ay makatuwiran na maaari siyang patuloy na lumaki. Siya ay nagpapanatili ng sukat na higit sa 5 metro ang taas, at dapat itong mapanatili ang parehong bilis at tugon, pagsusuri ni Zhuge Tianming. Tumango si Holy Dragon Knight Orlando, at sa wakas ay nakilala ang lakas ni Gonzales. Ano ang malaking bagay, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsunog ng tinunaw na bakal, sabi ni Xiao Ziner ng masama, isang kasuklam-suklam na tao. Phoenix Girl, sa mga taong naruroon, ikaw lang ang makakapagsunog sa kanya, pero hindi namin magawa, humajijek si Sylvia. Kinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata, hindi ko alam, kung ano ang gagawin ni Lucifer, tila siya ay walang pakialam. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat at tumingin kay Yefan, medyo naguguluhan. At 10,000 tao sa madla ang kumukulo na. Nang makitang ipinakita ni Gonzales ang tunay na anyo ng isang higanteng bakal, napagtanto nila na madaling kunin si Gonzales. Tulad ng inaasahan sa isa sa mga lalaking pinakamalapit sa isang alamat, paano mo lalabanan ang suit ng bakal na ito? Ito ay parang isang mabigat na tangke. Dapat itong tumimbang ng 12 tonelada. I think Lucifer nakabitin din yan, kahit pumutok ang missile, baka nagkakamot ng KT. Patuloy na nag-uusap ang mga manunood, at medyo kinakabahan din ang mga tagapamahala ng SciTech Association. Akala din nila ay sisipsipin ni Gonzales ang metal mula sa buong venue, buti na lang mataas na platform lang ito. Itinaas ni Gonzales ang kanyang mga braso at sumigaw, puno na ako ng lakas ngayon, Lucifer, simulan mo na, ito na ang tunay na paligsahan. Paano ba naman, sa pagkakataong ito, hahayaan muna kitang kumilos at subukang suntukin ako ng 3 beses. Ha. Tawa ng tawa si Gonzales at humakbang pasulong, niyugyug ang buong venue.
Ito ay tulad ng isang pile driver, nagmamaneho ng mabigat sa lupa, lumubog sa 2 metrong hukay. Masyadong perverted ito. Itong kamao, itong paa, sinong makakapigil? Bulalas ni Bilil. Mataimtim na sinabi ni Azazel, na wala ng tunay na lakas ang boss, at itong Gonzales ay may malakas na panlabas na depensa, kaya hindi ito madaling harapin. Boss! Huwag maliitin ang kalaban. Sigaw ni Mammon. Nadama ng lahat ng nasa impyerno sa ilalim ng entablado ang pressure na tumaas ng husto. Ito talaga ang pakiramdam ng pang-aapi na ibinigay ni Gonzales, at ito ay umabot sa isang bagong antas. Sa upuan pa lamang ng Metal Frenzy, isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Helena ang nagsayaw ng malakas. Ibinaba ni Gonzales ang kanyang ulo, tulad ng isang matanda na nakatingin sa isang 3 taong gulang na bata, at ngumiti kay Yefan, Lucifer, hindi ka pa rin ba bumabaril? Kung hindi, dudurugin kita ng isang paa. Napabuntong hininga si Yefan He, tumingin pabalik kay Su Qingzhou sa stand, at sinabing, mukhang hindi mo talaga naiintindihan. Sino ang kaharap mo? Oh, nakaon. Ang malaking ulo ni Gonzales, pinaikit ang kanyang mga mata, at tila may naramdamang mali. At sa sandaling ito, mula sa katawan ni Yefan, mula sa loob palabas, ay naglabas ng isang nakakatakot na pamimilit na hindi pa nakikita. Ito ay tulad ng isang malakas na bagyo na tanggeyin ang buong mataas na platform at kalapit na mga nakatayo sa isang iglap. Ang lupa kung saan nakatayo si Yefan, nagsimulang mapunit ang lupa, nagsimulang mag-crack ang mga bato sa ibaba, at ang mga guho sa paligid niya ay nanginig din. Ang mga kalamnan sa katawan ni Yefan ay nagsimulang mamaga, at ang mga litid ay parang sa isang may sungay na dragon. Ang katawan ay namamaga sa isang bilog. Ito, ano ito? Sandaling natigilan si Sir Michael. Si Rao ay isang maalamat na powerhouse, at lahat sila ay nabigla sa kamay ni Yefan. Si Xiao Ziner lang ang nakakita ng eksenang ito, ngunit ang kanyang magandang mukha ay medyo namumutla pa rin, dahil naranasan na niya ang panlilinlang ni Yefan, kung gaano katikot. Ang kanyang pisikal na lakas ay nagpapakawala ng isang halimaw. Nako, ito ay dapat na isang demonyo. Pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata. Matalim. Maikling komento ni Holy Dragon Knight Orlando, ngunit walang duda na nagbigay siya ng napakataas na pagsusuri. Itong si Lucifer, 5 taon ko na siyang hindi nakikita, at may bago siyang pakulo, tumawa si Oleg. Maging ang Skeleton Wizard na hindi pa nagsasalita, si Skeleton, ay nagulat, at ang kulay abong fog ay gamulong ng ilang alon sa kanyang katawan. Maging ang mga maalamat na powerhouse ay nagulat, pabayaan ang ibang mga tao sa eksena. Natigilan ang lahat ng nasa inferno, hindi sila naglakas loob na kumurap, tinitigan nila ito ng diretsyo, sa takot na baka maling mabasa ang anumang detalye. Nakita mo ba? Ang katawan ni Lucifer. Parang, mas malakas. Ano ang nangyari sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa? Hindi siya gumagalaw, at ang lupa ay bitik. Kakaiba. Mas malala pa rin ang figure ni Mingming at Gonzalo Riz, pero bakit, sa tingin mo walang gaanong pagkakaiba? Nagpakawala si Yefan ng dagandong na may halong lahat ng uri ng galit sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng 10,000 tao. Paghiwa-hiwalay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay hindi na nagdalawang isip si Yefan. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit niya ang pinakamalakas na diskarte sa pakikipaglaban na kaya niyang makabisado disintegration. Pakiramdam ni Gonzales ay kumalat na sa bawat pulgada ng kanyang katawan ang nakakatakot na pamimilit. Kung magpapatuloy ito, pakiramdam niya ay magsisimulang manginig ang kanyang mga binti, at sa wakas ay hindi na niya ito makayanin pa. Kakasabi lang niya na si Yefan ay gagawa muna, ngunit hindi siya nang ahas ngayon, dahil sa takot na ma-accident. Isang malakas na buntong hininga si Gonzales, at habang hindi pa nagsisimula si Yefan, itinaas niya ang isang higanteng bakal na kamao at hinampas ito sa ulo ni Yefan, na naghatid ng nakakadurog na suntok na ito. Kabanata 0535 Isa pang punch. Ang anggulo at lakas ng 0535. Ang kamauni ay nagdala ng lahat ng mga pakinabang ni Gonzales, ang katawan ng isang higanteng bakal, ng lubos. Hindi lamang ito ang bigat ng isang mabigat na tangke, ngunit ito ang pinakamataas na antas ng nakakagalit na enerhiya ni Gonzales, at inayos din niya ang anggulo sa isang hindi nagkakamali na posisyon. Pakiramdam ng 10,000 tao sa pinangyarihan ay hindi na kayang pigilan ang kamao ni Gonzales sa nakikita lang nitong poster. Mula sa pananaw ng kapangyarihan, ito ay isang mapangwasak na dagok. Mahirap isipin kung paano makakaligtas ang sinuman sa gayong pag-atake ng hindi man lang nagiging minasa na laman. Nang ang puso ng lahat ay tensyonado, si Yefan, na nasa ilalim ng higanteng kamao, ay hindi nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang kuryente, at siya ay kahangahangang parang Diyos ng digmaan sa impyerno. Natapakan niya ang lupa gamit ang isang paa, at nabasag na naman ang lupa dahil sa sobrang pressure nitong paa. Isang malaking bilang ng mga bato ang sumabog, at ang buong venue ay nagulat. Ang matipuno at mambak na braso ni Yefan ay nag-oscillate ng lakas, naikuyom ang isang kamao gamit ang isang kamay, at tumungo sa higanteng kamao ni Gonzales, buong tapang na sinalubong siya. Sa pagitan ng kidlat at bato, ang kamao ni Yefan ay bumangga sa higanteng kamao ni Gonzales, at karamihan sa mga tao ay hindi makita si Yefan.
Dahil natakpan si Yefan ng malaking katawan ni Gonzales, at ang kanyang kamao, kumpara sa higanteng kamao na iyon, ay parang kaibahan ng basketball at baseball. Boss! Bulalas ng lahat sa inferno, ang bawat kuko ay nakaimbed sa palad ng kanilang mga kamay, at sila ay sumigaw ng may kaba. Ang sandaling ito ay panandalian, ngunit para sa maraming tao, ito ay labis na nagpapahirap. Gayunpaman, isang segundo lamang matapos magsigawan ang lahat, si Gonzales sa gitna ng field ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na dagandong. Aray! Gitling! Ang dambuhalang bakal na braso ni Gonzales ay talagang napisil at na-deform ng metal. Keng 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 keng! Ang metal ay deformed at baluktot na patong-patong, na parang pinipiga ng kung ano, at lumitaw ang mga patong-patong na tiklop. Ang katawan ni Yefan ay tumindig, at ang isa sa kanyang mga braso ay nagpasa ng mapanirang puwersa, na puwersa ang hamarang sa buong lakas na suntok ni Gonzales, at nabasag din ang walang katulad na matibay na bakal ni Gonzales. Ang katawan ng isang higanti ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Hindi pa tapos. Naramdaman ni Gonzales na ang puwersang ito ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng kirot sa kanyang puso, at ang kasunod na puwersa, na parang tsunami, ay malapit ng malunod sa kanya. Klang! Isang malakas na pagbagsak ang tumunog. Hindi makontrol ni Gonzales ang kanyang balanse, at nabugbog siya sa lupa. Maalikabok. Wow! Halos mabaliw ang audience. Pakuluan ulit. Diyos ko! Isa pang suntok. Natamba si Gonzales ng isa pang suntok. Ito ba ay kasing simple ng power terror? Dapat alam mo na kaya pa ni Lord Lucifer ang bigat ni Gonzales na 12 ng tonelada. Ang hari ng impyerno. Gaya ng inaasahan sa hari ng impyerno. Hindi katakataka na halos magagamit niya ang sarili niyang kapangyarihan. Pagbabago ng tubig sa banal na digmaan. Ang maalamat na powerhouse ay talagang karapat-dapat. Bagamat pangalawa lang si Gonzales sa alamat, ang agwat ay napakalaki pa rin. Parang gumuho ang worldview. Ang ulo na hinahangaan nila, kahit na sa pinakamalakas na anyo, ay hindi napigilan ang suntok ni Yefan. Para sa isang oras, ang mga backbones ng Metal Frenzy ay mukhang komplikado, at ang ilan ay napahawak sa kanilang mga ulo sa sakit. Ang mga mata ni Helena ay namumula, at ang punyal sa kanyang kamay ay nanginginig, at hindi niya alam kung ito ay takot o galit o ayaw. Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, ngunit hindi niya ito ipinakita sa mukha ng babae, ngunit ang kanyang magagandang mata ay kumikinang ng maliwanag habang nakatingin siya sa lalaki sa gitna ng venue. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong sandali bilang asawa ni Yefan. Ipinagmamalaki ito. Sa sandaling ito, kailangan lang ni Yefan na tumayo doon ng tahimik, at para na siyang Diyos. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Gonzales ang kanyang napinsalang metal na braso. Hindi niya maisip kung gaano siya kaunos-lunos na tamaan ng kamao ni Yefan kung wala siya sa anyo ng isang higanteng bakal. Natatakot akong dinurog na nitong kamao ang buong katawan niya. Anong kakila-kilabot na kapangyarihan, anong kakila-kilabot na kapangyarihang kontrolin. Kahit na ang siyam na maalamat na powerhouse na nakatayo sa hindi kalayuan ay naantig nito. Ang kapangyarihang ito ay talagang kamanghamanghang. Kinaikit ni Zhu Tianming ang kanyang mga mata at sinabing, alam niya talaga na may disintegration technique si Yefan, kung hindi siya magiging kakilakilabot, at hindi siya maglalakas loob na hawakan ang kanyang mga daliri. Ang batang ito ay palaging nakakagulat ng mga tao, nakangiting sabi ni Sylvia. Hindi dapat ito ang kung fu na itinuro ng Black Emperor noon. Ang Black Emperor ay hindi makakatama ng ganoong suntok noon, kakaibang ngiti ni Sebastian. Tumawa si Oleg at sinabi, iyan ay kawili-wili, tila si Lucifer ay tinahak ang landas ng kanyang sariling paglilinang, at siya ay talagang isang henyo na ipinanganak sa nakaraan. Tumango rin sina Michael, Orlando at iba pa. Sa katunayan, mula sa simula hanggang sa wakas, wala silang anumang pagdududa sa lakas ni Yefan. Matapos mapabagsak ni Yefan si Gonzales sa isang suntok, hindi niya itinuloy ang tagumpay, ngunit walang pakialam na tumingin sa kanyang kalaban. Bagamat tinanggal ang isang braso, nanginginig na tumayo si Gonzales, humihingal. Ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw at takot, ngunit mayroong isang pahiwatig ng kasamaan sa isang desperadong sitwasyon. Siya ay naghintay ng napakaraming taon, naghihintay para sa gayong pagkakataon, at ang resulta ay ang lahat ng kanyang mga nakaraang tagumpay ay inabandona, at siya ay natural na ayaw sa kanyang puso. Sa harap ng 10,000 tao, 2 beses siyang itinumba ni Yefan, at pakiramdam niya ay lubos siyang napahiya. Lucifer, ikaw, mayroon kang ilang kakayahan. Pero sa tingin mo ito na ang wakas. Nasa Gonzales pa ang huling card, binalak na niya itong gamitin, pag-isipan mong mabuti, ano ang susunod mong gagawin. Labanan ang atake ko. Bahagyang iminuwestro ng ulo at mata ni Gonzales ang North Stand habang nagsasalita. Malinaw ang kahulugan, kung maglakas loob si Yefan na lumaban, papatayin niya si Su Qingzhou. Ngunit hindi natakot si Yefan at tumayo roon, ang kanyang mga mata ay malamig at totoo, bibigyan kita ng huling pagkakataon, gusto mo bang mabuhay o mamatay? Kumunot ang noo ni Gonzales at tumawa, Lucifer, are you kidding me? Pinag-isipan mo talaga. Sa tingin mo kaya mo akong patayin?
Nang makita si Gonzales na tumatawa ng mayabang, ang impyerno sa ibaba ay puno ng galit. Despicable Gonzales. Inagaw mo ang hipag natin, anong kapangyarihan mo? Duwag ka. Saway ni Mammon. Dahil lang gusto mong maging isang alamat. Mas mabuting bumalik ka sa paggawaan ng bakal at gawin mong tinunaw na bakal ang iyong sarili para maging tao muli. Sigaw ni Belair. Mabangis ang mga mata ni Gonzales, shut up. Nag-aalala ka na baka matalo ang amo mo, kaya sinisiraan mo ako dito. Ako, Gonzales, kontrabida ba yan? Sutok pa rin ang chapter 0536. 0536. Alam mo kung kontrabida ka o hindi, malamig na sanggal ni Azazel. Sinabi ni Asmodeus, Gonzales, medyo nirerespeto kita noon, ngunit hindi ko inaasahan na gusto mong maluklok sa poder sa pamamagitan ng pagkidnap sa ating hipag. Nakakahiya naman sa metal frenzy mo. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa mga tao ng impyerno, maraming tao sa eksena ang nagsimulang bamulong, at may kahina-hinalang tumingin sa mga kinatatayuan sa gilid ng metal frenzy. Talaga, kinidnap nila ang asawa ni Lucifer. Ngunit kailan nagpakasal si Lucifer? Hindi ba totoo iyon? Gagawin ng metal frenzy ang ganoong bagay. Walang saysay na manalo ng ganito. Tagpo ang mga manunood ng palabas ay natural na nagdaldalan, at walang nakakasigurado tungkol dito, ngunit ang mga tao sa Metal Frenzy ay mukhang kinakabahan. Bagamat binibigyang pansin ng underground world ang mga sundalo at hindi nagsasawa sa panloloko, hindi nila kayang mawalan ng mukha kung talagang ganito ang kanilang isa sa publiko. Malakas na sigaw ni Gonzales, lahat sa eksena, huwag makinig sa kalokohan nila, nag-aalala lang sila na matalo sa akin si Lucifer, kaya sinisiraan nila ako ng ganito. Haha. Si Belial is a waste slacker, walang bigat ang sinasabi mo sa kanya. Ngunit sa aming impyerno, ang mga panday at slob ay may mga internasyonal na reputasyon na hindi mas masahol kaysa sa iyo, isang higanteng bakal. Leader sila ng Bahamut, guild leader ng Buffalo, magsasalita pa ba siya ng kalokohan? Ngumisi si Mammon. Malamig na sumangot si Gonzales, walang kwenta ang masyadong magsalita. Lucifer, kung may kakayahan ka, ilabas mo, ako, Gonzales, tingnan mo kung ano ang tunay na hindi mauubos na kapangyarihan ngayon. Muling inilunsad ni Gonzales ang kakayahang metal, at ibinuka ang kanyang malaking kamay, na balak na ay absorb ang elementong bakal sa stadium at ayusin ang kanyang nasugatan na braso. Habang ang mga elemento ng metal ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkukumpulan muli sa kanya, ang mga mata ni Yefan ay kumikislap ng gusto, at ang kanyang katawan ay biglang nawala. Ang bilis naman. Isang nagulat na boses ang pinakawalan ng Holy Dragon Knight Orlando. Sa katunayan, sa buong venue, iilan lang sa maalamat na powerhouse ang nakakakita pa rin ng trajectory ng paggalaw ni Yefan. Oo naman, nang muling lumitaw si Yefan, nagpakita na siya sa harap ni Gonzales. Si Gonzales, na mahigit 5 metro ang taas, ay nasa taas ng 2 palapag ang ulo. Nang makita niyang lumitaw si Yefan sa kanyang mga mata, bigla siyang nakaramdam ng mali. Ang katawan ni Yefan ay nasa himpapawid, at sa sandaling nasa ere siya, umungal si Yefan at sinuntok ng kamao ang harapan ni Gonzales. Boom! Tulad ng isang dumadagandong na suntok, nang ang kamao ni Yefan ay tumama sa ulo ni Gonzales, ang metal sa ulo ni Gonzales ay hindi makalaban sa nakakatakot na lakas ng loob. Nang hilahin ni Yefan ang kanyang braso, naglabas siya ng isang tumpok ng mga piraso ng metal, na sinamahan ng isang tumpok ng pula at puting mga bagay. At ang malaking ulo ni Gonzales ay nag-iwan ng bilog na butas dito. Panay ang paglapag ng katawan ni Yefan, at sa likod niya, bumagsak ang matipunong bakal na katawan ni Gonzales. Sa buong venue, libu-libong tao ang biglang nagulat sa biglaang eksenang ito, at tumahimik sila. Walang inaasahan na si Gonzales, na napakalakas ngayon, ay tila lumalaban ng 300 rounds, ay hindi inaasahang napatay. Napatay si Yefan sa isang suntok. Mula umpisa hanggang matapos, sumuntok si Yefan ng 3 beses. Isang suntok ang nagpalipad sa katawan ng bakal. Isang suntok ang napilayan ang katawan ng higanteng bakal. 3 suntok, direktang patayan. Ang napakatinding nakakatakot na lakas na ito ay muling nagpasindak sa lahat ng manunood. Divine Wrath. Ewan ko ba, kung si Bahamut o si Buffalo, kung sino ang unang nag-react at sumigaw, kasunod ang lahat ng miyembro ng Inferno faction, sumisigaw ng malakas. Divine Wrath. Ang credo ng pagkondena ng Diyos ay muling nagpasigla sa buong lugar. Isang grupo ng matatanda, kasama sina Azazel at Asmodeus, ang tuwang-tuwang gustong itaas ang kanilang mga braso at sumigaw at sumamba. Tila sa sandaling ito, ang oras ay bumalik, at ang lahat ay nakikita muli ang pamilyar na figure sa banal na digmaan. Ang figure na naligo sa dugo ng kalaban at naglakad pabalik mula sa larangan ng digmaan kung saan nagkalat ang mga bangkay ng mga bangkay. Ang amo. Talagang gamaan ang loob niya. Mariing ikan-away ni Leviathan ang kanyang mga braso. Lumalakas ang tibok ng puso ni Huye, at tinakpan niya ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay, pakiramdam na malapit ng tumalon ang kanyang puso, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng paghanga at paghanga. Gayunpaman, ang malalakas na ingay sa mga manunood ay hindi nagparamdam kay Yefan ng labis na pagmamalaki o kasiyahan. Lumingon siya at tumingin sa Metal Frenzy gang sa stands mula sa malayo.
Itinuro ng isa sa mga kamay ni Yefan ang kinatatayuan mula sa malayo, at nagpakawalan ng malakas na dagandong, tahimik ang lahat. Ang malakas na dagandong na ito ay kumalat sa lahat ng sulok ng venue, puno ng galit. Sa venue, agad itong tumahimik, at libu-libong mga mata ang nakatitig kay Yefan na kinakabahan, hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Mga taong Metal Frenzy, makinig, patay na ang ulo mo. Ang mga tao ng Metal Frenzy, na nakaupo sa kanilang mga upuan, ay biglang naramdaman ang kanilang mga likod, ang kanilang mga mukha ay namutla, at sila ay hindi mapakali. Masyadong biglaan ang pagkamatay ni Gonzales. Ang mersenaryong grupong ito ay itinatag niya. Nang mamatay siya, biglang nagpanik ang puso ng lahat. Parang biglang naalis ang kanilang gulugod, at ang lahat ay biglang hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, ang pagkabigla na dinala ni Yefan sa kanila ay masyadong malakas. Ang napakalaki, halos hindi magagapi na imaheng ito ay tumagos ng malalim sa kanilang mga puso, na nagbibigay sa kanila ng matinding takot at pang-aapi. Itinaas ni Yefan ang isang daliri, una, nakaligtas ang babae ko, lumabas kayong lahat, hindi ko na kailangang ituloy ang nangyari ngayon. Pangalawa, maaari mong patayin ang aking babae, ngunit ikaw, at ikaw ang iyong mga magulang, asawa, mga anak, at lahat ng kamag-anak ng iyong pamilya. Lahat ay mapupunta sa impyerno. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na bumalot sa puso ng lahat ng tao sa Metal Frenzy ang isang malademonyong malamig na hininga. Iniligtas ni Su Qingzhou ang kanyang buhay at ipinagpalit ang buong Nine Clan ng Metal Frenzy. Ito ay malinaw na isang sobrang hindi pantay na palitan. Dahil patay na si Gonzales, bakit nila galitin ang isang nakakatakot na hari ng impyerno para sa maalamat na posisyon ng powerhouse ni Gonzales? Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at itinuro ang mga taong impyerno sa ilalim ng entablado. Huwag mag-alinlangan kung matutupad ba ang sinabi ko, at hindi na kailangang mag-alinlangan kung may kakayahan ba akong manghuli sa iyo sa buong mundo. Sa sandaling ang mga salita ay sinabi. Nahulog, Bahamut at lahat ng miyembro ng Buffalo and the Devil at Sea ay biglang bumangon at mabangis na tumitig sa Metal Frenzy sa mga stand. Sa Metal Frenzy camp, tinanong ng nasugatang Gray ang kanyang partner, Helena, ano sa palagay mo? Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, dahil si Su Qingzhou ang kanilang negel iligtas buhay na anteng-anteng, hawakan o bitawan, sila mahirap magdesisyon ng biglaan. Kabanata 0537 Malupit. 0537. Napakalupit ng katotohanan. Malinaw na imposible para sa kanila na makipagkompetensya sa tatlong A-level na organisasyon. Kung wala si Gonzales, ang kanilang lakas ay hindi kasing husay ng anumang organisasyon sa impyerno. Sa makatuwid, nang sabihin ni Yefan na gusto niyang tugisin ang kanilang buong pamilya, malalaman lamang nila na hindi nagyayabang si Yefan. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salita ni Yefan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Siyempre natatakot siya, ngunit alam din niya na sinusubukan na ni Yefan ang lahat para iligtas siya. Naisip pa niya na masyadong malayo ang mararating ni Yefan. Kahit na namatay siya, ano ang kasalanan ng mga miyembro ng pamilya ng Metal Frenzy? Bakit sila pumatay ng napakaraming tao? Namumula ang mga mata ni Helena, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung matatalo ka, ngunit kahit na matalo ka, dapat tayong manatili sa pangako na ginawa natin sa ulo. Ang buhay ay isang metal na galit, at ang kamatayan ay isang multo ng Metal Frenzy. Helena, anong ibig mong sabihin? Balak mo talagang sumama sa impyerno. Patayin si Su Qingzhou. Gulat na sabi ni Gray. Kung hindi, ipagkanuluban natin ang pinuno ng rehimyento, ang organisasyon, at magiging mga mersenaryo na nagtataksil sa ating mga pangako. Mabangis na sinabi ni Helena, kunin natin si Su Qingzhou ngayon at kunin siya bilang bihag, hanggang kailan natin ito maaantala. Hanggat may lakas sila ng loob na gumawa ng isang bagay, papatayin natin siya. Helena, nag-iisa ka, ngunit mayroon pa tayong asawa at anak, ikaw. Huwag kang matapang. Patay na ang pinuno ng rehimyento. Miyembro KMBV. Oo, Helena, hindi matuwid at tapat ang mga kilos ng pinuno ng rehimyento, kami. Humihingi kami ng tawad sa hari ng impyerno. Sa harap ng napakaraming tao, sinabi niya na hindi niya ito itutuloy, at hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Nakasimangot din si Member Xiao En. Sinaway ni Helena, manahimik ka. Nasaan ang tapang mo? Paano ka magiging gaamon sa buhay at takot sa kamatayan? Sina Sean at Camby at iba pang backbones ay nagpakita ng pait at takot. Helena, isuko mo na, iyan ang hari ng impyerno. Nakikita mo ito, hindi iyon ang maiisip natin. Oo, sa harap niya, wala tayong pinagkaiba sa mga langgam. Lahat ng Metal Frenzy ay napabuntong hininga sa emosyon. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salita ng mga taong ito, gumalaw ang kanyang puso, at bigla niyang naunawaan kung bakit ngayon lang naging mabangis si Yefan. Napatay ni Yefan si Gonzales sa 3 suntok lang, at kasabay nito ay sinira ang mental defense ng Metal Frenzy Group. Dahil sa matinding takot ang grupong ito ng mabangis na mga mersenaryo ay sumuko dito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Su Qingzhou ay ang babaeng miyembro na kumokontrol sa kanya, si Helena, ay naging pinakamayabang. Tumahimik ka. Mga traidor. Umatras ka talaga sa ganoong oras.
Naisip mo na ba kung paano katretuhin ang pinuno ng rehimyento noong nabubuhay pa siya? Sino ang kumita ng pera sa iyo? Galit na sabi ni Helena. Hindi kumbinsido ang sinabi ni Camby, ang pera namin ay ipinagpapalit din sa sarili naming buhay. Nagpapasalamat kami sa pinuno, ngunit hindi namin maitataya ang buhay ng aking pamilya para sa namatay na pinuno. Ayan, Helena, napaka-selfish mo. Dapat isipin mo kaming lahat na nabubuhay. Sabi din ni Sean. Nanginginig si Helena sa galit, bigla niyang kinawit ang leeg ni Su Qingzhou, pagkatapos ay bumangon, at dinala ang punyal sa lalamunan ni Su Qingzhou. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay namutla, ang kanyang ulo ay medyo natulala, hindi niya inaasahan na ang Helena na ito ay napakatigas. Manahimik silang lahat. Ako, si Helena, ay hinding-hindi magiging taksil. Nangako ako sa kapitan, tapat sa Metal Frenzy, at hindi ko sisirain ang aking panunumpa. Papatay ako ngayon. Hay bago pa matapos ni Lina ang kanyang mga salita, siya ay sumigaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, inikot ang kanyang ulo ng matigas, at tumingin sa lalaki sa likod niya si Gray. Nasugatan si Gray sa isang kamay, ngunit buo pa rin ang kabilang kamay. Sa kanyang kamay, hindi niya alam kung kailan, may nilabas na punyal. Sa sandaling ito, ang punyal ni Gray ay tumagos sa likod ng puso ni Helena. Gray, ikaw? Ang mga mata ni Helena ay nagpakita ng dampi ng kalungkutan, galit, kawalan, at kawalan ng pag-asa. I'm sorry, Helena, hindi ako papayag na patayin mo ang lahat para sa isang patay na tao, matigas na sabi ni Gray. Nang makita ito ni Camby at Sean sa harapan, agad nilang sinamantala ang pagkakataon na kunin ang punyal sa kamay ni Helena at iniligtas si Su Qingzhou. Natigilan si Su Qingzhou nang tingnan niya ang talam na tumambad sa dibdib ni Helena. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Ako, 12 taon na tayong magkasama, at talagang, nagplano ka laban sa akin. Tumingin si Helena kay Gray na may nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Mukhang komplikado si Gray, ngunit inilabas pa rin niya ang punyal at sinipa si Helena sa kinatatayuan ng isang sipa. Huwag! Nang makitang sinisipa at gumulong-gulong si Helena, napabulala si Su Qingzhou, bakit mo ginagawa ito? Hindi na niya ako kayang patayin. Si Gray at ilang iba pang Metal Frenzy na tao, napaluhod silang lahat. I'm sorry Miss Su, tinakot kami ni Gonzales, kaya kailangan ka naming arestuhin. Patawarin mo ako. Si Su Qingzhou ay tumingin sa kawalan, hindi niya alam kung paano magiging mabilis ang mga bagay, at naging ganito, halatang nailigtas siya, ngunit sa kanyang puso, hindi niya masabi na pagod siya sa grupo ng mga taong nagligtas sa kanya. Bulalas ang buong audience sa oras na ito. Nakita ko na tumalon si Yefan mula sa parehong lugar, at tumalon ng halos 100 metro papunta sa kinatatayuan. Miss, ayos ka lang ba? Tumigil si Yefan sa pagkawatak-watak at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang buong tao ay mukhang mas kalmado. Alam na alam ni Yefan na hindi niya kailangang maghiwa-hiwalay, at hindi rin niya kalaban si Gonzales. Gayunpaman, ang gusto niya ay gumamit ng ganap na lakas ng pagdurog upang pabagsakin si Gonzales, at sa gayon ay pinipigilan ang Metal Frenzy. Tanging kapag ang psikolohikal na linya ng depensa ng Metal Frenzy ay nasira, sila ay gagawa ng lahat ng uri ng kaguluhan at hindi maglalakas loob na sumuway sa kanyang mga utos. Bagamat medyo delikado, ito ang pinakaligtas na paraan na maiisip ni Yefan, lalo na kapag walang ibang makakatulong sa pagligtas sa kanya. Kung hindi, makakaasa lang si Yefan sa napakabilis na bilis pagkatapos ng disintegrasyon, o hayaan si Wuyek ang na makipagsapalaran sa paggamit ng 100 Shadows, ng isang beses upang iligtas si Su Qingzhou sa bilis na hindi makatakip sa kanyang mga tainga. Ano man ang mangyari, matagumpay ang plano ni Yefan, at ang iba sa Metal Frenzy ay umatras pa rin. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang pagkakamali na ito, napagpasyahan na ni Yefan na mag-aayos siya ng mga bodyguard para kay Su Qingzhou at sa iba pang mga babae nito sa hinaharap. Nang makita si Yefan na lumalapit sa kanya at narinig ang pamilyar na boses ng asawa, naramdaman ni Su Qingzhou na parang siya ay namatay. Matapos maranasan ang parang panaginip na eksena kanina, ang lalaking nasa harapan niya ay siya pa rin ang pamilyar, o isang misteryosong estranghero, at si Su Qingzhou ay nalilito. Kabanata 0538 Ang kamay ng pagpapala. 0538. Nakita ni Yefan ang pag-aalinlangan at kawalan ng magawa sa mga mata ng babae, at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, at humakbang pasulong at niyakap si Su Qingzhou sa kanyang mga bisig. Tinatapik ang likod ng babae at hinahaplos ang kanyang buhok, umalma si Yefan, ayos lang, bibilhan kita ng strawberry donut sa bahay, at sa lalong madaling panahon makakalimutan mo ang lahat dito. Nang marinig ang mga salitang ito, nagising si Su Qingzhou na parang panaginip, napagtanto lamang na hindi nagbago ang lalaking nasa harapan niya, siya pa rin ang lalaking pinakasalan niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang nakaraan na pagkakakilanlan ang nahuli sa kanya nang hindi nakabantay. Nang makita ng 10,000 tao sa eksena ang eksenang ito, lahat sila ay nagpalakpakan at nagpahayag ng kanilang mga pagpapala at paghanga kay Yefan. Talagang makapangyarihan si boss. Ito pala ang totoo. Sabi ko kung bakit malakas pumalo si boss. May emosyong sabi ni Maman.
Ang amo ay palaging magaspang at payat, iniisip ang isang hakbang sa unahan natin, sabi ni Asmodeus. Tiningnan ni Wuyek ang pares ng mga taong magkayakap sa stand na may inggit sa kanyang mga mata. Sa mga kinatatayuan, naramdaman ni Su Qingzhou ang init ng lalaki, at ang kanyang puso ay matamis, ngunit sa pagmamasid ng napakaraming tao, muli siyang nahihiya. Anong klaseng tao sa tingin mo ako, paano ko ito makakalimutan pagkatapos kumain ng ilang donuts? Itinulak ni Su Qingzhou ang lalaki palayo at galit na sinabi, at hindi ka pa naghuhugas ng iyong mga kamay, kaya halika para yakapin ka kapag napakadumi mo na. Ako. Napagtanto ni Ye Fan na duguan pa rin ang kanyang mga kamay, at awkward na ngumiti, pasensya na, Mrs., napakaganda mo sa mersenaryong damit na ito, hindi ko maiwasang yakapin. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pagtawa, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, tulad ng isang snow lotus na namumulaklak. Nang makitang nakangiti si Su Qingzhou, gumaan din ang loob ni Ye Fan, ngunit medyo nagigilty pa rin siya, nagkamali ako, hindi ko inaasahan na kikidnapan kanila, sa susunod. Hinding-hindi. Hindi ka isang immortal, paano mo ako mapoprotektahan ng 100%? Hindi ako ganoon ka-unreasonable. Umiling si Su Qingzhou. Kung hindi dahil kay Ye Fan, ilang beses na siyang namatay, kaya natural na hindi siya magiging hindi makatwiran dahil sa oras na ito. Isisi mo sa lalaki. Si Gray at ang iba pa sa gilid ay mabilis na nagsimulang magmakaawa muli, umaasa na maaaring lampasan sila ni Ye Fan. Sinulyapan sila ni Ye Fan at nagtanong, bakit hindi pa kayo umaalis? Naghintay si Gray ng ilang sandali, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Para siyang amnestia, dali-dali siyang bumangon at tumakbo ng walang pag-asa. Lumabas ka. Biglang may naisip si Su Qingzhou at napabulalas, Helena. Tama. Ye Fan. Bilasan mo at iligtas si Helena. Sinabi ni Helena, na dumudugo ng maraming dugo, gusto mo siyang iligtas. Bakit? Siya. Siya ay lubhang nakakaawa, pinagtaksilan ng napakaraming tao, ngunit gusto lang niyang tuparin ang kanyang panunumpa, simpleng sabi ni Su Qingzhou. Nagulat na sabi ni Ye Fan, asawa, ngunit papatayin ka ng taong ito ngayon lang. Nako, ang pinuno ng rehimyento ang gustong pumatay sa akin, hindi si Helena. Paano ka naging ganito? Di ba doktor ka? Bilasan mo at iligtas mo siya. Nag-aalalang sabi ni Su Qingzhou. Tiningnan ni Ye Fan ang hindi pa kunwering pag-aalala at pananibik sa mukha ng babae, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Marahil sa mata ng mga kababaihan, maraming bagay sa mundong ito, maraming tao, ay mas simple kaysa sa iniisip ng lahat. Siya ay malinaw na isang negosyante na kayang gawin ang lahat sa mga shopping mall, ngunit mayroon siyang isang simple at kalokohang side, na kumbinsi din ni Ye Fan ang kanyang mahusay na asawa. Okay. I'll try my best. Hindi inisip ni Ye Fan na ang isang Helena ay maaaring maging isang malaking banta, kahit na siya ay nailigtas, iyon ang nangyari. Kaya, bumaba si Ye Fan sa ilalim ng maraming kakaibang mga mata sa eksena, kinuha ang katawan ni Helena, at hinawakan ang ibabang pulso gamit ang isang kamay. Ano ang sitwasyon? Ito ay upang iligtas ang mga tao. Hindi ba't pinatay lang ni Helena ang asawa ni Lord Lucifer? Mukhang asawa ito ng Panginoon, sinusubukang iligtas si Helena. Damn it! It's just hell and angels together. Walang pakialam si Su Qingzhou kung ano ang iniisip ng mga tao sa eksena tungkol sa kanya, tumakbo siya pababa at tinanong si Ye Fan, ano ang problema? Maliligtas ka ba? Marami siyang dumudugo. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, ngayon kung nasa ospital ka at nagkaroon ng heart-saving operation, maaaring may paraan para mailigtas ito, ngunit narito. Huli na ang operasyon. Kung ganoon, ibig sabihin patay na siya. Dismayadong tanong ni Su Qingzhou. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, may paraan, maaari mo itong subukan. Pagkatapos magsalita, bago magtanong pa si Su Qingzhou, binuhat ni Ye Fan ang unti-unting nanlamig na katawan ni Helena, tumalon, at muling pumunta sa gitna ng venue. Lumapit si Ye Fan kay Sylvia at nakangiting sinabi, Guro, hiniling ito ng aking asawa, mangyaring bigyan ako ng pabor. Noon lang naalala ng lahat na mayroon ding isang maalamat na powerhouse sa eksena, na siyang pinakakinatawan ng magic sa White Magic. Oo, ang White Queen ay isang master ng healing magic. Ngunit ang asawa ng White Queen ay pinatay ni Lucifer, papayag ba siyang tumulong? Ang mga manunood sa eksena ay medyo curious kung paano ito bubuo. Saglit ding natigilan si Sylvia, at sa kangumiti, hindi ko inaasahan na Ye Fan, kasal ka na, at hindi ka makakapagdala ng regalo sa iyong asawa. Nakakalungkot na ang mahika na kamay ng pagpapala, na ito ay dapat ituring bilang regalo. Pagkatapos noon, isang malambot na puting liwanag ang nagmula sa kamay ni Sylvia, at unti-unting kumalat ang puting liwanag, na tumatakip sa buong katawan ni Helena. Ang sugat ni Helena, ang bilis ng pagdurugo ay bumagal, at ang kanyang katawan ay nakabawi ng kaunting init. Ang trauma sa puso, healing magic ay hindi malulutas ang problema, ngunit pagkatapos gamitin ang kamay ng pagpapala, ang kanyang pinsala ay lalala at bumagal. Dapat kang magkaroon ng oras upang isagawa ang operasyon sa puso sa kanya, natatawang sabi ni Sylvia. Tumanggo si Ye Fan, tama na, aalis muna ako.
Anyway, mahirap ipagpatuloy ang meeting na ito ng biglaan. Puno ng gulo ang lupa, at pati ang mataas na plataporma sa gitna ay nawasak. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagdaraos ng SATE conference, natural na kakailanganin ng oras upang muling ayusin ang venue. Kaya, agad na nagayos si Yefan ng kotse, at kasama ni Su Qingzhou, dinala si Helena sa isang ospital sa Limar Town. Sa ospital, nagsagawa ng operasyon si Yefan ng mahigit 1 oras, at sa wakas ay nailigtas si Helena. Ito rin ay salamat sa maraming taon ng comrade in arms points ni Gray Nyan, hindi siya masyadong malupit ng pumatay, at napanatili niya ang isang silver lining. Gayunpaman, kung wala ang hilang magic ni Sylvia, kahit ang mga Diyos ay hindi ito mailigtas. Nang lumipat si Helena sa intensive care unit, nakahinga rin ng maluwag si Su Qingzhou. Asawa, kontento ka na ba? Kung gusto kanyang patayin pagkagising niya, hindi ko na siya ililigtas, nakangiting sabi ni Yefan. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, hindi dapat. Minsan na siyang namatay, at hindi na kailangang tuparin ang kanyang pangako kay Gonzales. Miss, bigla kong nalaman na medyo masama ka pala minsan. Contemporary saint ka talaga in the matter of Tunghosen and Helena this time. Umiling si Yefan na may emosyon at bumantong hininga. Chapter 0539 Sinasabi mo pa rin sa akin iyan. 0539. Medyo napahiya si Su Qingzhou, at kinagat ang kanyang ibabang labi, sa tingin ko siya ay isang babae na pinagtaksilan ng napakaraming tao. Siya ay lubhang nakakaawa. Hindi niya ito makontrol, kaya gusto niya siyang tulungan. Sa mundo sa ilalim ng lupa, pansamantalang ang iyong kabaitan ay minsan ay papatayin ang iyong sarili. Ang mga mata ni Yefan ay kumislap na may bakas ng alaala, sinasabi ko ito sa iyo, hindi dahil ako ay malupit o hindi makatao. Dati lang mayroon ako. Sige, sige. Tumigil ka sa pangangaral sa akin. Alam kong tanga ako, pero hindi ko lang makontrol. Tsaka, hindi ba ordinaryong karakter itong si Helena sa harap mo? Malaking bagay ito. Protektahan mo ulit ako. Hindi na ako bata, kinidnap ako at muntik nang mapatay ngayon, pagod na ako. Pinag-uusapan mo pa ako ng ganyan. Nagpout si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hinanakit. Nahiya si Yefan na magsabi ng kahit ano nang makita niyang ganito ang babae, napakamot sa ulo, at sinabing, asawa, mauna na tayo, wala akong tiwala na babalik kang mag-isa sa Paris. Maaari kang manatili dito sa amin ng 2 araw. Oo, sa palagay ko kailangan ko lang dumalo ngayon at bukas, at hindi ako sasali sa ilang mga pagpupulong na nag-uusap tungkol sa mga magulo sa ibang pagkakataon, kapag narinig ito ni Su Qingzhou, pinandilatan niya ang kanyang magagandang mata at nagtanong, ako. Kaya kung pumunta, makikipagpulong ba ako sa iyo? Papasukin ba ako ng SciTech Association? Tumawa si Yefan at sinabing mapaglarong, kilala mo na kung sino ako ngayon, sa tingin mo ba kung sino ang hindi maglalakas loob na papasukin ka? Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang manipis na labi, huminga siya ng mahina, alam kong kamangha-mangha ka, ikaw ang hari ng impyerno, isa kang maalamat na powerhouse. Ngunit wala akong kinalaman sa iyo. Ikaw ang asawa ko. Bakit hindi mo ako tinatawagan? Ngunit hindi ka pa nag-propose sa akin. Sabi ni Su Qingzhou sabay kindat. Natahimik si Yefan, ang pag-iisip sa panukalang ito ay nagpasakit sa kanya ng ulo, hindi dahil sa ayaw niya, ngunit dahil hindi siya makaisip ng magandang ideya. Asawa, bigyan mo ako ng biyaya, magpo-propose ako kaagad sa iyo kapag may naisip akong magandang ideya, sabi ni Yefan habang tinatapik ang kanyang dibdib. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, ayos lang, maaari kang maglaan ng oras, hindi ako nagmamadaling magdaos ng kasal o anumang bagay. Hindi. Ito ay dapat na apurahan. Daan-daang libong pangangailangan ng madali ang pagkilos. Hindi pa rin alam ni Yefan ang routine ng babae, at kung talagang maglakas loob siyang maglaan ng oras, kailangan siyang titigan ng malamig. Dumating ang dalawa sa labas ng ospital, at lahat ng nasa inferno ay naghihintay na. Ang bawat isa ay humakbang pasulong at binati si Su Qingzhou ng isang tango ng kanilang mga ulo. Lahat sila ay tinawag na, kapatid na babae. Dahil dito, napahiya si Su Qingzhou, namumula ang kanyang mukha, dahil pakiramdam niya ay halos lahat ng mga taong ito ay mas matanda kay Yefan, na sobrang kakaiba. Asawa, halika rito, ipapakilala kita. Sabi ni Yefan sa mga pangalan ng kanyang mga kapatid, ito si Azazel, ang panday, mahilig siyang hamampas kapag wala siyang magawa. Ito si Asmodeus, ang hamak, ang taong ito ay nakasuot ng isang terno sa loob ng mga dekada, at hindi siya naliligo ng ilang beses sa isang taon, kaya ang bahay ay magulo. Itong lalaking itim na taba ay si Maman, na nasa negosyo ng armas. Narinig mo na si Rebsen dati, mahilig siya sa sugal at babae. Ito si Leviathan, ang tawag namin sa kanya ay malaking pusit, dahil ang kanyang pirata flag ay isang pusit, mayroon din siyang napaka-cute na anak na babae, ang hairstyle dati ay mas mayabang kaysa ngayon. Tungkol naman sa maliit na puting mukha na ito, na tinatawag na Bilil, siya ay isang tamad, basta kumakain, umiinom, at nagsasaya, marunong siyang pumili ng mga babae, at wala siyang alam tungkol sa iba pang seryosong bagay. Si Su Qingzhou ay nakinig sa mga pagpapakilalang ito, siya ay medyo naguguluhan,
at nagtaka siya kung bakit ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi isang normal na tao. Gayunpaman, alam din ni Su Qingzhou na ang mga taong ito ay sikat sa underground na mundo, at sila ay mga kakilala sa buhay at kamatayan ni Ye Fan. Natural, hindi siya nang ahas na pabayaan ang mga ito, at nakilala silang mabuti. Nang turn na ni Wu Yeju, natigilan si Su Qingzhou, Sister Wuya, ikaw ay. Napangiti si Wu Yejutian at sinabing, pasensya na, Sister Su, nagsinungaling ako sa iyo noon. Asmodeus ito ang aking guro at ako ay isang mamamatay tao. Ikaw, mamamatay ka ba? Hindi inaasahan ni Su Qingzhou na ang gayong sexy at matamis na dilag ay magiging cold-blooded killer. Oo, ngumiti si Wu Yechuan. Bagamat napakasaya ni Su Qingzhou sa kanyang puso na talagang nakilala niya ang kanyang asawa, medyo nangangamba pa rin siya sa harap ng biglaang pagbabago ng pagkakakilanlan at ang presensya ng mga espesyal na taong ito sa paligid niya. Boss, ang sabi ng asosasyon ay halos tapos na ang pag-aayos, at sana ay bumalik ka at ipagpatuloy ang pagpupulong, sabi ni Azazel. Tumango si Ye Fan, by the way, bibigyan kita ng award ngayon. Maglakad-lakad tayo, hindi may iwan ang bagay na ito. Sa muling pagbabalik ng grupo sa venue, natural na mas nakakuha sila ng atensyon. Sa partikular, ang mga mata ng mga tao sa eksenang nakatingin kay Ye Fan ay mas matindi kaysa dati, na may pagkamangha at paghanga. Hoy, boss, naakit mo ang hindi mabilang na mga tagahanga sa labanan ngayon, kung hindi, tayo ay muling organisado. Napakadomin. Nagtaas ng kilay si Biliel. Halika, ito na ang huling pagkakataong sasali ako sa SciTech Conference. Kung hindi dahil sa isang taga-Dragon Soul, hindi ako papayag na pumunta rito. Si Ye Fan ay walang anumang iniisip tungkol dito. Ang lahat ay lubos na nagsisisi, ngunit kakaibang sinabi ni Su Qingzhou, ano ang koneksyon mo sa Dragon Soul? Mapait na ngumiti si Ye Fan, asawa, mahabang kwento ito, kakausapin kita pag-uwi ko. Bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan, habang si Su Qingzhou ay napapaligiran ng mga bituin sa gitnang upuan. Nang malaya na ang lahat, natuklasan nilang nalinis na ang mga basura sa site, ngunit nawasak ang dating itinayo na mataas na plataporma. Ang 10 gintong upuan ay nakulong pa rin sa isang tumpok ng scrap na bakal at graba, na medyo mapanglo. Bilang karagdagan kay Ye Fan, ang iba pang 9 na maalamat na powerhouse ay bumalik din sa lounge para magpahinga noon, at ngayon lang sila lumabas. Ang presidente ng Seth Association, ang matandang Maxim ay dumating sa oras na ito, tumayo kasama ang presidente ng Power User Association, L, at nagsalita ng ilang salita sa mahinang boses. Ang hinalinhan na ito, isang kasalukuyang presidente ng Power User Association, pagkatapos ng pag-uusap, malakas na inihayag ni Maxim, mangyaring manahimik. Dahil ang yugto ng Legend Summit ay nawasak, maaari lamang tayong pansamantalang bumuo ng isang bagong yugto. Dito, pasalamatan natin si Mr. Al sa pagtulong sa amin na maisakatuparan ang kamangha-manghang trabahong ito. Lahat ay nagpalakpakan at nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga manunood ay nagpalakpakan at masigasig na nagpalakpakan. Tutal, si Air Brother IR ay napakaloki, at ang kanyang mga kuha ay napakabihirang. Maraming tao ang hindi pa nakikita ang kanyang kakayahan. Kahit na ang iba pang 9 na maalamat na powerhouse, kabilang si Ye Fan, ay medyo mausisa. Paano binalak ni Air na muling itayo ang mataas na plataporma ng summit? Hindi kumibo si Al, at tahimik na naglakad papunta sa gitna ng venue. Pagkatapos, sa mga mata ng 10,000 mga tao, ang daloy ng hangin ay patuloy na natipon sa kanyang katawan. Makalipas ang mahigit 10 segundo, nasuspend ang kanyang katawan sa ere. Bumangon ka na. Chapter 0540 Anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya? 0540. Lumilipad siya. May mga hiyawan sa lahat ng dako sa venue. Bagamat sinasabing ang mga martial artist ay maaaring lumipad ng napakataas sa langit, ngunit ang paglipad sa himpapawid tulad ni Air ay malaya sa grabidad. Sa pangkalahatan, ang mga salamangkero lamang ang makakagawa nito. Sa paligid ng katawan ni El, ang daloy ng hangin ay parang mga dancing elf, lahat sila ay nakinig sa kanyang tawag, kumalat, at nagsimulang umikot sa nawasak na mataas na plataporma. Hindi nagtagal at maraming bato at mga pira-pirasong bakal sa lupa ang nasuspine, na parabang may hindi mabilang na mga kamay na humahawak sa mga scrap na ito. Para sa isang oras, isang napakaganda at kamanghamanghang tanawin ang lumitaw sa eksena, na parabang ang isang patlang sa gitna ay ganap na lumabag sa pagpigil ng grabidad at naging isang estado ng walang grabidad. Kaagad pagkatapos, 2 beses na ikanaway ni El ang kanyang mga kamay, at ang lahat ng mga bato at metal na ito ay nasa estado ng pagkabulok, tulad ng hindi mabilang na mga particle na lumulutang sa hangin. Ito ay elemental decomposition. Dapat nga, kabisado na ni Brother Air ang lahat ng elemental na kakayahan. Hanggat nabibigyan siya ng sapat na oras, nabalitaan ko na kaya niyang mabulok ang anumang substance. Ang mga metal at batong ito ay napaka-basic substance lamang. Siguradong hindi problema ang masira. Ito ay masyadong pervert. Kung ang kakayahang ito ay gagamitin sa labanan, hindi ba mabubulok ang kanyang mga kalaban? Kung gayon, masyado kang nag-iisip.
Bagamat si President Air mismo ay halos hindi magagapi, kailangan niyang magsagawa ng elemental decomposition. Nangangailangan ito ng mental power, at mas matatag ang material, mas mahirap itong mabulok, at mas maraming mental power ang kumokonsumo nito. Ibig sabihin, may limitasyon din ang kanyang pagkabulok, at tumatagal din ito. Kapag na-block ito, hindi ito mabubulok ng maayos. Ang ilang mga tao na maraming alam tungkol sa kapangyarihan at mahika sa eksena ay nanunood at nag-uusap. Makalipas ang halos 3 minuto, nagkawatak-watik na ang bakal at mga bato sa mga manunood. Sa gitna ng field, may isang tumpok ng mga particle ng iba't ibang elemento na umiikot. Matapos bumagsak ang katawan ni Al sa lupa, idiniin niya ang isang kamay sa lupa, na nag-condensate ng masa ng Kaki energy. Sa sandaling tumama ang enerhiya na ito sa lupa, ang lupa ay nagsisimulang manginig, na gumagawa ng rumbling na tunog. Kaagad pagkatapos, sa gitna ng mga bulalas ng madla, isang mataas na plataporma na may haba at lapad na 30 o 40 metro ang nakitang nakatayo mula sa lupa. Napakalakas ng elemental na kakayahan, kung gusto ng isang Earth magician na kontrolin ang Earth tulad nito, kailangan niyang linangin sa napakataas na antas. Bumantong hininga si Sylvia. Ang kakayahan ni Elle ay likas, at ito ay natural na mas malakas kaysa sa nakuhang kasanayan ng isang salamangkero, sabi ni Michael. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, masarap magkaroon ng talento. Isa kang salamangkero ng buong departamento sa pagsilang, hindi ka maiinggit kahit naiingit ka. Lucifer, hindi mo kailangang masyadong mainggit kay Al, sa tingin ko ang iyong pisikal na talento at talento sa paglilinang ay kahanga-hanga na, mahinang sabi ni Orlando. Sinulyapan ni Yefan ang Dragon Knight na nakabalot sa Holy Dragon Armor, at nakangiting sinabi, Knight Orlando, nakasuot ka ng helmet. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkabagot? Hindi, mahinang sabi ni Orlando. Noong nag-uusap ang mga alamat, nakatayo na sa gitna ng parang ang isang entablado na may taas na mahigit 100 metro kwadrado at mahigit 2 metro ang taas. Ibinaba ni Elle ang kanyang mga kamay, at mabilis na nahulog ang mga particle ng metal at bato na umaaligid sa hangin. Hindi nagtagal ang mga particle na ito ay nakadikit sa bagong mataas na platform, tulad ng isang layer ng silver gray na pintura, ngunit makapal at malakas. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa loob ng wala pang 10 minuto, ang gitna ng field ay ganap na na-renew, at isang bagong silver gray na yugto ay lumitaw. Ang mga manunood ay nagpiesta sa kanilang mga mata at masigasig na nagpalakpakan, hinahangaan ang obra maestra na ito ng maalamat na powerhouse. Magpasalamat tayo kay Pangulong Elle sa kanyang mahimalang tulong. Matapos manguna si Pangulong Maxim sa pasasalamat, mabilis na nagtungo ang mga tauhan ng asosasyon upang ilagay ang mga upuan sa entablado ayon sa orihinal na kaayusan. Pagkatapos ng episode ngayong hapon, bagamat sumapit na ang oras sa gabi, hindi naman ordinaryong pagpupulong ang SciTech Conference kung tutusin, kaya walang mag-iisip na kumain o hindi kumain, at lahat ay patuloy na magkikita-kita gaya ng nakagawian. Ang unang araw ng pulong ay pangunahin upang ibuod ang pag-unlad ng underground na mundo sa nakalipas na 5 taon at suriin ang pangunahing gawain ng mga pangunahing unyon ng manggagawa. Siyempre, ang promosyon ng ilang organisasyon ay iaanunsyo din sa araw na ito. Ang ilan ay na-promote at ang ilan ay na-downgrade. May masaya at may malungkot. Si Yefan at iba pang 10 maalamat na powerhouse ay hindi natahimik, ngunit kailangan ding lumahok sa mga talakayan sa rating ng organisasyon. Sa katunayan, ang nangungunang 10 maalamat na powerhouse ay ang mga pinuno at kinatawan din ng ilang malalaking organisasyon. Ang 3 S-level na organisasyon ng Old Ones, Dragon Knight, at Sky Eye, hindi na kailangang sabihin, ang iba pang Ice Ocean Whalers, Swamp Crawler, at Dragon Soul ay mga A-level na organisasyon din. Tulad ng para sa Holy Royal Court at sa Dark Council, bagaman hindi sila nirerango, ngunit tiyak na hindi mas mababa sa S-class. Ang Power User Association ay isang espesyal na pag-iral, at ang impluwensya at lakas nito ay mag-iiba ayon sa mga power user ng bawat panahon, ngunit kasama si Elle, hindi ito dapat maliitin. Si Yefan ay dating hari ng Inferno. Bagamat sinabi niya na siya ay nagretiro na, tiyak na hindi niya iyon naisip. Sa kabaligtaran, sa mata ng karamihan ng mga tao, hinati lang ni Yefan ang S-level na organisasyon sa 3 A-level na organisasyon. Ang dahilan kung bakit ang nangungunang 10 alamat ay nakaupo sa mataas na plataporma, sa halip na maging sa madla tulad ng mga pinuno ng iba pang mga organisasyon, ay hindi lamang upang bigyan ang mga tao sa underground na mundo ng pagkakataon na hamunin, ngunit upang ipakita din ang espesyal na paggalang at upang ipakita na ang underground na mundo ay, iginagalang ang malakas, ang pangunahing prinsipyo. Pagkatapos ng isang gabing pagpupulong, ginawaran din ni Yefan ng mga premyo ang 3 matandang kapatid na sina Asmodeus, Azazel, at Leviathan ayon sa gusto niya. Bilang ang tanging 3 pag-iral na na-promote sa A-level na mga organisasyon sa nakalipas na 5 taon, ang mga miyembro ng pamilya ng Inferno ang naging pinakamagagandang pag-iral ngayong gabi, lahat sila ay kumikinang at ipinagmamalaki. Tinawagan ni Su Qingzhou ang mga tao sa kanyang sangay na opisina at sinabihan silang huwag mag-alala, pagkatapos ay umupo siya sa mga stand at pinanood ang pag-usad ng komperensya ng may malaking interes. Si Wu Yekang ay mitiyagang nagpapaliwanag sa iba't ibang sitwasyon ng underground world kay Su Qingzhou sa sandaling ito.
Sinubukan ni Su Qingzhou ang kanyang makakaya na kabisaduhin ito at napaka-focus. Ang pagtatanghal na ito ay nahulog sa mga mata ng mga miyembro ng Inferno, at lahat sila ay tahimik na tumango. Nang makita si Ye Fan na nagtatanghal ng mga parangal sa mga miyembro at tinatamasa ang mga tagay at palakpakan ng mga manunood, ang mga mata ni Su Qingzhou ay naantig at ipinagmamalaki, ngunit medyo nalilito at nangangamba. Ang kumperensya ay nagbukas ng 10:00 ng gabi, pansamantalang nagtatapos sa unang araw sa pulong, ang mga maalamat na powerhouse ay unang umalis sa venue, at ang iba pang mga talento ay sunod-sunod na umalis sa venue. Nang lalabas siya sa VIP channel, naghihintay na doon si Han Shu, ang Director Secretary ng asosasyon, at ibinigay kay Ye Fan ang susi ng Lycan Supercar ni Ye Fan. Aalis na sana si Ye Fan nang makasalubong niya ang isang lalaking nakasuot ng puting roba, na dumating din para kunin ang sasakyan at nalaman niyang hangin iyon. Hindi naiwasang magtaka ni Ye Fan, itong air brother na maaaring mawala ng walang anino, posible bang gumamit din siya ng sasakyan para makaikot? Anong sasakyan ang minamaneho niya? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.